So what's up mga kumag, I'm back ng inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kung sino man yung nakapanood ng content natin kagabi, yung Stock Maestro vs Disaster, kung napanood nyo at tinapos nyo yun, ang sabi ko doon, kita-kits tayo bukas sa Daddy Jody vs Manda Baliw. So kung hindi nyo naman napanood, ito sasabihin ko na sa inyo. Yun naman talaga yung pinaka-plano natin, 'di ba? June 1 hanggang 4 is more on PSP tayo. Then ang sabi ko, if mag-upload ang PSP ng Another Battle, isasagad natin yun hanggang June 5. And ayun, nag-upload ang PSP ng battle ni Don Pao tsaka ni Nikki. So supposedly ngayong gabi is Daddy Jody versus Manda Baliw, at bukas is yung Nikki versus Don Pao. Kaso nga lang, habang nagpapahinga ako, nag-scroll ako sa YouTube. Actually sa YouTube na ako tambay, hindi na ako sa Facebook. Habang nag-scroll ako dito sa YouTube, biglang nag-notif na uploaded na ang Vicente vs Kilan. At pasensya na dun sa nag-request ng Daddy Jody vs Manda Baliw. I-postpone muna natin. Isisingit ko lang tong Vicente vs Kilan. At sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Isisingit natin dito yung quarters ng Pedestal 3. Kasi nauna na natin reviewin yung unang part ng quarters, yung Casper Katana tsaka Pilos and Espero. So nauna na yun, nasa channel natin. Tapos ngayon naman, ito na yung second part ng quarters. Yung Mirage versus Blazer, re-review natin yun bukas, para bukas yun. Pero ngayong gabi, Vicente versus Kilan muna. So singit lang natin, okay? So ayun, huwag natin patagalin to. Actually gusto ko mapanood ng live to, kaso hindi ako nakapunta. So bawi tayo kala Vicente at Kilan. So let's go. Nanalo si Vicente ng coin toss. Pinili niya mauna si Kilan. Unang banat para kay Kilan. Crystal 3, pakinggan natin. Kalaban ko si Vicente na may asawang matino. Balita ko, titi mo, balik ko. Gaano ba kalakas si Vicente? 100% aggressive, 80% delivery, 70% rhyming, 60% wordplay, 50% titi niya, balik ko. Pakinggan nyo Bacardi 151, kahit one shot lang may tama ka na. Sino nagsabi nun? Diba si Extret? O tama, tanga. Tangina ka ba? Isang shot na lang yung kinuha mo pa. Nagtira ka pa. Unting na ako pa, tamod ka ni Da Vinci. Ang masama, hindi na nagbayad yung tao hindi na nagbayad yung tao na nanghingi pa ng sukli. Masyadong madugas ka claim. Alam nyo kasabihan ng mga jeepney drivers, God knows, mukhang who does not pay. Panay papagahalin tulad, tipong ako si ganto, ako si ganyan. Ekis yun man. Laban mo ka JLC, binanggit mo ikaw si Michael Jordan. Tangina mo, Dennis Rodman. Siya din daw si Robin Padilla, Ace Berhel, PJ ha? Daming ebas ni Gago. Alam mo kung sino ka? Cesar Montenegro. Pag-usapan natin yung camping nyo sa bundok. Kakaiba mag-nature trip to si Gago, kaya pala hilig sumama, alam na. Kung si Kuya Sight hanap sariwang hangin, ikaw yung hanap gagamba. Mahilig pang magmagaling. Ba't matalino ka nga ba, bis? Tinanong ko anong scientific name ng apple, alam nyo sagot? Aratilis. Huwag kayong tumawa, baka sabihin bias. Di ba ganyan ang angulo nyo sa akin? Kasi jokes lang kaya kong hiyain. Galit na galit sa nagpapatawa, mga putang ina mo, iyakin. O bakit? Pag di nila nagas mga bars mo, magagalit ka sa kanila. Kinang ina. Samantala pag napatawa ko sila sa jokes ko, sasabihin mo, kinausap ko sila. Isa-isa. Dito naman pinipilit ka mga yan di ba? Kasi real talk, kapag may battle ako sa Gedli, laging tahimik. Minsan di nakikipagkibuan. Mas marami kang tropa sa Motos Biz. Pwede mo silang sabihan na mag-react sa walang kwenta mong bars. Pwede mo silang utusan. Ngayon ikaw yung kawawa sa akin. Pwede mo silang lapitan. At pag di ka tinulungan, tsaka mo sabihin wala silang kwentang kaibigan.
Ito ba yung batang tundo? Dehins, gago ka ba? Nangupahan ka na sa lugar nyo ng 2 years, repin tundo ka na. Bakit? Tundo pride ka? Tangan natin dati pa? Eh ba't sa birth certificate mo? Taga-tawi-tawi ka. Laban mo kay Didi ang init-init, naka-jacket ka. Para lang masabi na kulto, nagsosoysos na yung pawis ang putang nang napanood ko. Tapos nakahood pa siya nun, di ka nga kilala sa hood nyo. Tangina mo, hood nyo! Kaya batang tundo, ngayon ka mag-angas sa legit na taga Muntinlupa. Kaninong lugar nga ba masubok? Marami na maangas sa labas nyo, wag ka na makisingit patulok. Nadaan mo maraming halangang bituka sa munti, lalo pag galing sa loob. Tangina mo, stuka tayo sa tubigano. Kala mo matatakot mo ako? Pag sinapak mo ako, daw magdadalawang isip na umatras sa'yo. Kilala niyo si Mr. Popo? Siya yun. Tinalo ka... Mr. Popo sa Dragon Ball, yung nasa yung mga kasama nila Dende dun sa templo. Kilala niyo si Mr. Popo? Siya yun. Tinalo ka ni Casper samantalang binasic ko yun. Mga linya ni Pards kahit saan pwedeng ibanat sa laban, generic ka doon. Tandaan mo kahit magaling ka sa bars, wala yan kung ako mas effective ngayon. Okay. So, ang bilis na matapos ng round ni ni Kilan. So, napanood natin yung laban ni Kilan versus Calix. And kakaibang Kilan yon, real talk, kakaibang Kilan yon at hindi yun yung ina-expect kong Calix sa battle na yun. Na-review na natin yon, so pwede nyo balikan at ma-confirm ko ano yung sinabi ko doon. So, yun nga, balikan muna natin yung laban ni Kilan kay Calix sa first round. Sa first round, tama. So, yun nga, kakaibang Kilan yon. Kumbaga, seryoso yung mga approach ni Calix, pero dahil skillan yung kalaban niya, parang naging ineffective yon. Tapos, pag sikilan naman yung mga bumabanat, even, alam mo yun, kinengkoy lang niya si Calix at sobrang naging epektibo nun. Yung mga bars naman ni Calix, malalalim, alam mo yun, maganda yung pagkakahulma, kaso may iba doon na ineffective. So, nadaig si Calix doon in terms of performance tsaka sa effectivity. Okay, so, syempre, ginawa kong reference yun. So, ayun yung ina-expect ko kay Kilan sa battle niya kay Vicente, kung paano niya kikenko yun si Vicente, kung paano niya, syempre, tangina, Vicente na yan, tol. Kung napanood niyo yung mga past battles niya bago siya sumalang sa pedestal 3, diba? Makasasabi niyo na tangina, mabigat na kalaban si Vicente, 'di ba? Laban niya kay Dave. Kung napanood nyo man 'yon dito sa YouTube, pero ako kasi napanood ko 'yun ng live, putang inang battle 'yon. Grabe 'yon, no? So, reference ko yung mga past battles nila, and masasabi ko na yung pinakitang performance ni Kilan sa round 1 medyo hindi pa 'yon naging enough para, although hindi pa nag-spit si Vicente dito, hindi pa sasabi ko na light yung mga banat ni Kilan dito. And let's see kung paano ibabalik ni Vicente yung round na yun, pero I think hindi ito yung inaasahan ko na Kilan, since ang lakas ng pinakita niyang laban versus Calix, di ba? Let's go. Tama, di ba? Kay Calix, di ba? Wait lang pwede naman nating ano to yan, Kilan Calix nga yan. So, round 1 game! let's go! Hey! Tinalo mo si Casper kasi nung panahong yun siya'y mahina. 100%, 60, 80. Kiningin mo, 100 lang yung kailangan sa criteria, di ba? Lahat ng binanat mo pwede rito. Pwede saan niya? Pwede ron. Motos game! Game! Flip top 1 minute versus Dave Denver. Tumatak yung linyang. Eto na. Let's go. Alam mo bang flip top 1 minute versus Dave Denver, tumatak yung linyang. Alam mo bang pagpatay ka na, di mo alam na patay ka na? Ganon din pagtanga ka. Talaga? O round 3 ni Good Kid kay Vincent, pakiplay na lang DJ. Alam mo ba na pagpatay ka na, di mo alam na patay ka na? Hoy, gogo! Ganon din pagtanga ka. Ay! Ano yan? Parehas kayo? Halaka! Ay, ang klarong-klaro na yun. Ay, tong inak, kinonner agad ni Vicente. Hindi ko ina-expect yun. So,
Grabe naman, ilang linya pa lang inispit ni Vicente dito. Yung ibig Di mo alam na patay. Ulit. Init versus Dave Denver. Tumatak yung linyang. Alam mo bang pagpatay ka na, di mo alam na patay ka na? Ganon din pagtanga ka. Talaga? Or entry ni Good Kid kay Vincent, pakiplay na lang DJ. Alam mo ba na pagpatay ka na, di mo alam na patay ka na? Hoy, gogo! Ganon din pagtanga ka. Ano yan? Parehas kayo? Hala ka! Ayang klarong-klaro na yung ebidensya tapos ma-o-offend ka? Lupit din. Tong ina do. Ang lakas, men. Although alam mo 'yon, corner eh. No, ang iniisip ko kung paano ibabalik ni Killan 'yon sa round 2 niya, no? Kasi ayun na yung ayun na yung proof, no. Madalas kasi ginagawa ng mga battle MC, 'di ba? Pakinggan niyo yung alam mo 'yun, parang inuutosan ng mga battle MC na panoorin niyo yung battle ni ganito, i-skip niyo sa ganitong minuto, sa ganitong segundo, ganun. Pero hindi naman talaga 'yun i-check ng mga manonood, 'di ba? Parang agad-agad hindi nila i-check 'yon. Pero may iba na i-check 'yon, 'di ba? Pero ito ginawa ni Vicente, hindi na niya sinabihan na panoorin niyo yung ganito sa ganitong minuto, on the spot pinlay niya or pinakita na pinarinig niya yung linya na yun. So corner, no? Dun pa lang, no? Corner na yun, tol. Lakas, ang galing ni Vicente dun, ha. Ano pa lang yun? Ilang linya pa lang yun. Gogo! Ganon din pagtanga ka. Ano yan? Parehas kayo? Hala ka! Ayang klarong-klaro na yung ebidensya tapos ma-o-offend ka? Lupit din ang talent mo eh, no? Magnakaw ng buong linya. Ang iyong pag-line bite ang magpapalaglag sa'yo sa baitang kaya baitang ina ka. Kanina pa kakabaitang ng baitang kasi ito na ang huling baitang masisilayang kanila. Oo, gumagawa ako ng grills. Gusto mo jamming ka, bro? Total mahilig ka mag-promote ng event, tas taga-sukat, apply ka, hiring ako. Kung usapang pasabog lang sa bar, you're going to vomit hanggang magkalasan niyang bituka mo. Ngayon ako magbibigay ng sunod-sunod na shot. Talagang mauuwi sa sukat to. Hindi ako makapag-zone intro pa, kaya paano ako makaka-all in, puta? Alam mong malawak ako mag-construct site, tas bibigyan mo akong taga-munting lupa. Pero malapit na yung titulo makuha, kaya nga binibless agad. Kahit taga-munting lupa lang yung natapat, but still, thanks a lot. Siya si Killan. Handa niya nga pakan yung meaning, basta convincing, lagi rhymes. So anong tawag sa estilo mo, Doy? Multi-ceramic tiles? Mumulting pang tanga ta susundot ng pagpapatawa, ayan na yung meta niyan. Kahit naman ako, ganyan din gagawin ko eh. Lalo kung dala komedya lang. O may na... Ina, di ko kinakaya si Vicente talaga. Nakakapanghinayang lang na hindi ako nakapunta nung Hindi ako nakapunta nung 1 minutes yung second batch. Hindi ako nakapunta nun eh. Tayo na fully pack yun. May Dave Denver, may Vicente, may Mirage. May Blazer, may Killan, may Supremo, may Pilos. Sayang, sobrang sayang. Pero waiting tayo siguro after ng Gubat 13 i-upload na ni Boss Arik yung 1 minutes batch 2. Nasulat mo Ano hindi ko kaya yung ibang sobrang agresibo ni Vicente. Ang ganda nung pagkaka-construct niya. Ang ganda nung Muntinlupa, thanks a lot. Solid yun. Ang ganda nung naintindihan ko yung punto niya doon. Ano pa? Iba yung delivery kasi talaga ni Vicente. Sobrang powerful nun. Yun talaga yung masasabi ko na isa sa mga strength ni Vicente yung delivery. Sobrang agresibo talaga. Ako, ganyan din gagawin ko eh. Lalo kung dala komedya lang. O may nasulat mo lang. O sa comedy ka lang nagkaka-chemistry. Lahat ng punchline mo, doon napunta. Kasi kung sasabihin yung kompleto sa elementong K, potassium pa. K. K, potassium pa. So, ano tawag doon? Yung K na sa periodic table, di ba? Feeling big fish, Killan, kasi kahit kailan hindi ka naging tinik sa akin. May il ka sa pangalan pero hindi ka naman naging electrifying. Kaya mo ginawa yung jowa mo ngayon kasi... Il, electrifying, yung
ano ba siya, kind of fish ba siya? Yung, o sige, ganito na lang. Yung ano, yung kung napanood niyo yung The Amazing Spider-Man 2, yung si Electro, 'di ba nahulog siya dun sa aquarium na may mga eel, 'di ba? May kuryente 'yon. So kaya siya naging Electro. Yun yung mga kumagat sa kanya. So yun yung eel, kaya electrifying. So ayos 'yun. Huwag kang feeling big fish, Kilan, kasi kahit kailan hindi ka naging tinik sa akin. May eel ka sa pangalan pero hindi ka naman naging electrifying. Kaya mo ginawa yung jowa mo ngayon kasi nalaman mo nag-aral yun ng dentistry. Ikaw lang yung kilala kong MCing tinanggalan ng karapatang makapag-PSP. Sa kanyang ipen, iba't iba ang trip niya at hilig. Di bali baliwala yung detalye ng mga letra titik, panay flex, site, para naman daw ma-sponsorin siya ng Dentalica Dental Clinic, pero kinakagat ka pa rin ng tao. Kahit doon sa mga walang nagmarka, doon pa lang ramdam na. Pas gaya ng pustiso mo ng 1 minute, ngayon malalaglag, kagalingan mo. Okay. So, di ko alam kung mapanood ni Vicente to, pero sana mapanood niya. Yung Ender, medyo nabitin na ako doon, bis. Syempre, ang lakas na nung performance ni, di ba? Ang lakas na nung, kita nyo naman kung gaano kalakas yung performance ni Vicente. Andun na eh. Pataas na yung yung presence niya. Tapos medyo nabitin lang siguro ako doon sa kung paano niya in-end or paano niya tinapos yung round 1. Kasi syempre I'm expecting na mas maging powerful yung Ender kasi tangina palakas na no, pataas na yung energy ni Vicente. So medyo nabitin lang ako na parang ang question is bakit ganun lang tinapos ni Vicente yung round 1. So yun yung question na nag-pop up sa akin na uy, tapos na, bakit ayun lang yung Ender ni Vicente, 'di ba? So ayun. Pero overall tangina grabe. No, sabi ko sa inyo yung performance ni Vicente sa mga past battles niya kay JN, sino pa, kay Dots, mga napanood ko, 'di ba? Sumali na si Vicente ng pedestal, yung unang-una, yung which yung nag-champion si Class G, kasi natalo siya doon si Casper ata nakatalo sa kanya doon. Hindi ko na matandaan. Tapos nawala siya noon, no? Nawala siya, nagpahinga siya. So pedestal 2, hindi natin parang buong taon hindi siya lumaro doon, walang non-tournament battle, walang pedestal. Pero eto, pagbalik niya ng pedestal 3, although hindi naman siya agad bumalik sa pedestal, di ba? May mga non-tournaments pa, gaya nga nasabi ko sa inyo. Laban niya kay JN, laban niya kay Dots, di ba? Doon muna. Pero pagpasok ng pedestal, andun na, nakabuelo na nakabuelo na si Vicente, kaya sobra. Yung laban niya kay Dave, tanginang yan, grabe yun. Tas ito, 'di ba? Powerful, tol. Sobrang powerful ni Vicente in terms of delivery. Andun yung mga punchlines, nakasiksik. Andun yung mga haymaker, andun yung mga sobrang effective ni Vicente. Tanginang yan. Solid, tol. Nakulangan naman ako sa Ender ni Vicente, pero kay Vicente yun. 10-7, malayo. Para sa akin, malayo. Kung kukumpara natin yung performance ni Nikilan kay Vicente, malayo masyado yun. Sobrang agresibo ni Vicente, sobrang linis ng performance. May mga mabibigat na linya, dumidiin, dumidikdik, siksik, di ba? Vicente yun. 10-7. Round 2. Tapos, plus pa yung kinorner ni Vicente. First 4 lines, kinorner na agad niya si Kilan. Sobrang epektibo nun. Mind games ang puta. Alam mo, sure hit yun. Potassium, thanks sa lahat. Ginamit na good kid yun. Ang inan to. Hindi. Galit na galit. Para mamamatay. Sabi ko naman sa'yo, yung sting at kape, hindi pinagsasabay. Pero tanong, di ba tropa tayo? Ba't pakikitungo mo sa akin iba pa kay? Sineshare ko naman mga kanta mo Ba't mo ako inaaway? Lahat kami support sa music mo, di ba? Di ba? Ayaw nyo? Yeah. Ayaw. Kahit po ko trailer nilalabas mo, keso pending. Dapat dito hazing, sa underground magpipiling pahoy, dito mainstream. Sinasabi namin maganda kahit pangit MB mula intro to ending. Ang tagal mo na nag-rap mula 2013, wala pa rin netong trending at di ka pa rin nakakaranas maski radio guesting. Palakpakan!
Palakpakan! Pero sa ginagawa mong yan, pare, congrats. Puta, music mo, kopya lang sa bone tags. Wala akong pake kahit pasado ka sa board pass. Marami ka lamang sinasabi, parang podcast. Hindi mo kayang gumawa ng sariling music tas madalas topic political shit. Sa music video madaming pera at singseng na kumikinambis, but in reality walang pambiling original beat. Ano? Hindi! Kopya lahat-latang halata. Kung si Looney may kantang walang babala, search nyo, Vicente, walang magawa. Pag dumadayo pa ng rapon, iba sasawa mo, iba kasama mo. Ay, gogo. Tingin mo okay, Vince? Habang asawa mo lagi nasa work, na-overuse dahil sa overtime, tas ma-overdose, baka overthink. Ang inagay mo over na. Pero hindi, usapan tunay na buhay sa yung pagpapakatatay sa ludo. Pero sa battle, bigla-biglang nagiging si Gonfrix. Kahit walang fraternity, sisigaw yan ng long live. Nung naglabas yung Aussie Dogs, kantang pauwi na, si Gago na homesick. Kahit anong angas ng forma mo para makapagdagdag tigas lang, mukha ka pa ring member ng Laglag Bigas Gang. Tsaka wala ka naman sakit na binibitawan eh. Be hard. Ayusin mo sa laban, nonod anak mo si Blizzard. O anak niya sa labas si Blizzard, tas gusto mag-champion ng Gago, yung balat kulay choco, tas gusto mag-champ. Uy, champurado. Kaya bago mo ako yabangan na bago ako sa larangan na lagi mo sinasabi kahit saan, yung patulak-tulak mo sa battle, tignan natin kung kaya mong gawin sa akin yan. Sa akin kain kami. Tatawagin mo akong pangit, ulit pangit ka rin. Pangit ka rin. Di ka na nga makascore, piling may arit pa rin itong madanapakan na battle ay datdikdikin. Kasi kulang tong dabis. Kahit yung Casper bitin. Gusto nyo makita tapusin ko to. Watch till the end. Kaya ba't pa ako? Tong, malakas yun, pero ano talaga para sa akin mas naging malakas yung round 2 ni Killan, pero hindi talaga enough yung mga kung paano ko napakinggan yung round 2 ni Killan na bitin 'di ba? Ang daming kulang, ang dami. Nakulangan ako sa andun yung pagiging agresibo ni Killan, andun yung mga jokes, pero sa mga mabibigat na punto na alam mo na makakaapekto or mauuga si Vicente, yun yung inaabangan ko at ayun yung kulang sa baon ni Killan ngayon. Malakas yun sabihin nating iba yung kalaban ni Killan, pasok yun, mauuga niya yung kalaban niya, kaso puta Vicente yun, feeling ko hindi enough yung baon or yung mga sulat ni Killan dito para kay Vicente, and sayang malakas yun but di yun enough, no? So yun, round 2, Vicente. Tatapusin ko to! Watch till the end! Kaya ba't pa ako? Taas kamay ng oo. Wala, 5 lang sila, sayang. Round 2 game? Pero mo na. Isang komedyanteng nasanay sa halakhakan palakpak. Laban sa dominanteng pagdating sa balagtasan balagbag. Ako, mula nang bumalit, lahat ng iniharang mo inilibing ko. Kaya magkaiba tayo ng disenyo. Grabe. Kaya nga ang labas para kanyang pinagtanghal ng komedya sa gitna ng sementeryo. Pagkatapos ng 1 minute, kontento na siyang inaccept siya ni Sinyo. Talagang happy siyang lubusan. Samantalang ako, pagkatapos ng 1 minute, pinadalan pa ako ni Arik ng pulutan. Doon pa lang panalo na ako Kaya maraming salamat, Zayt. Kaso ano to? Ba't ako natapat sa kanya? Porke ba nagbunga na lahat ng pagod, bibigyan mo na ako ng mangga? Alam mo yung buto ng mangga? Doon ka mismo pinaglihi ng mama mo. Ikaw yung nag-iisang anak ni Ay de las Alas kay Babalu. Alam mong hindi ako pumapatol sa mabababang uri. Dapat doon sa mga batchwa na old god. At kung ako yung Vincent, ikaw naman yung taguro na low blood. Kaya nga kami ay laging proud kapag yung crowd ay laugh out loud. Tangin na naman kasi Killan, mas mababa ka pa sa underground. Tignan nyo. Ang laking ambag ng chin, no? Yang multi mo mismo ang halimbawa. Kasi kung di ka nakilala ng Chino, malamang
lang nakapangalumbaba ka pa rin sa tabing lawa. Ang sarap mong sakalin sa baba, tas sampalin ng graba. Ang saksakin ng malagim, tas ratatin ng bala. Ang tagyarin ng baga, tagtarin ng tama. Katawan ni Chap na pinagdadalhin para lang salyahin sa lawa. King ina mo. Akala mo, ikaw lang marunong mag-multi? Tang ina. Fuck you. Yang full mong kakayahan hanggang quarters na lang mapapagmasdan. Yung full mong katawan hanggang quarters na lang mapagmamas. So, full moon, quarters. Okay, galing. Tayo na kakaibang Vicente. Gusto ko na lang manood talaga. Akala mo, ikaw lang marunong mag-multi? Fuck you. Yang full mong kakayahan hanggang quarters na lang mapapagmasdan. Full mong kakayahan pala yon. So, ang ganda ng laro ni Vicente doon. Wala pa. Full mong kakayahan hanggang quarters na lang mapapagmasdan. Wala pa, putang ina. Hanggang quarters na lang mapapagmasdan. Alam niyo naman nangyayari sa bis ngayong pang natapatan ng buwan. Kung ito'y suntok sa buwan, unang lalanding malakas yung mala Armstrong. Pasensya sa mga nabigo ko nung una. Ngayon niyo palang makikita itong blood moon, kaya let's move! Shit! Tayo na tol, patapusin na lang natin si Vicente. Grabe yung mga linya niya dito. Ito left hook! Tara, let's move! Ito left hook! Kaya rekta ka sa grave, dude! Kaya let's move! Ito rekta ka sa grave, dude! Oh, nakakatawang tao, tinapat sa buwan! Tapos makikita nyo ang werewolf! Mamuna ng linya ng kalaban. Grabe. Doon siya naging tanyag. Sobrang ganda nung pagkakagawa. Sobrang ganda ng transition, no? Nauna ang setup niya dun sa full mong kakayahan hanggang quarters na lang, tapos normal ano yun sabi niya, blood moon, bilog na buwan, ano yun, buwan na tinapat sa basta may mga ganong linya, tapos biglang werewolf, no? Ang ganda ng transition, ang ganda ng construction, pulido. Grabe naman yun, bis. Kaya let's move! Unang lalanding malakas yung mala Armstrong. Pasensya sa mga nabigo ko nung una. Ngayon nyo palang makikita itong blood moon, kaya let's move! Ito left hook! Tara, let's move! Ito left hook! Kaya rekta ka sa grave, dude! Kaya let's move! Ito rekta ka sa grave, dude! Oh, nakakatawang tao, tinapat sa buwan! Tapos makikita nyo ang werewolf! Lakas talaga, gagi. Mamuna ng linya ng kalaban. Doon siya naging tanyag. May PC ata tong apple. Sa galing niya mag-mac, tamad ka lang kilan. Ako, I can do this all day. May labor sa apelido niyang Labores. Oh, wordplay! Abo mo'y magiging abonong pataba para sa inaantay ko na damo. Kaya paano papuputok tong tagamunting lupa kung ilalagay ko sa baso iyong suntok? Alanganin, kung susubok, wawasakin. Tabing lawa, bakit ata, nilulumot ka na nga rin. Tinanggihan mo yung FRBL nitong taga-tabing lawa. Di ko sukat akalaing. Takot ka sa mga taga-flood, samantalang yung mga taga-flood nilulunod ko sa lalim. Galingan mo pa. Nilulunod daw sa Bis, hindi ko kinakaya, tol. Ang lakas. Ito yung magandang match-up no? Nakita nyo na ba kung sino yung maglalaban sa semis ng pedestal? Pilos versus Vicente. Tingnan nyo yung ano yun, battle of aggressiveness yun. Tapos sa kabila naman, Casper versus Mirage. Nakaka-excite din yung laban na yun, no? Kasi titignan natin kung magiging epektibo ba yung humor na dala ni Mirage sa mga bara ni Casper. Pero ito, real talk isa sa mga maiinit na match up sa pedestal ngayon is yung Pilos versus Vicente. Sobrang parehas sila ng estilo. Na patayan yun for sure. And manonood ako ng live nun. Panigurado. Basta sa Circa Bar lang. Wag sa iba. So ayun, sabi ko nga sa inyo, pinatapos ko na lang talaga si Vicente. Actually wala na akong masabi pa.
grabe yung, nagulat ako sa performance ni Vicente, although napanood ko na si Vicente ng ilang beses, na-review ko yung mga battles niya ng ilang beses, napanood ko siya ng live against Dave Denver, na alam niyo naman si Dave Denver, siya ang kampiyon ng FRBL season 2, diba yung 2, hindi rin naging madali yun kay Vicente, pero grabe yung performance niya doon. Tapos alam mo yon, nag-exceed pa rin talaga sa ina-expect kong performance eh. Malakas na yung pinakitang performance ni Vicente kay Dave. So yun na yung naging basehan ko, since tournament to, kailangan niyang ma-maintain yon or mas mataasan yon, at ayun nga yung nangyari. Nag-expect ako ng even ano mo yun, mapantayan lang ni Vicente yung performance niya kay Dave, pero hindi eh. Mas malakas to. So nag-exceed si Vicente sa ina-expect kong performance niya. So props kay Vicente, tangin na tol, ang lakas. Grabe yung werewolf, full mong katawa, full mong kakayahan. Tapos quarters, left hook, blood moon, 'di ba? Ganda nung transition, no? Sobrang pulido ng pagkakagawa. Plus dagdagan mo pa ng ng ganong delivery, ganong pagiging agresibo. Tangina. So talaga, sobrang tindi talaga nun overall. So 10-8, malayo pa rin talaga yung agwat, tol. Sobrang epektibo ni Vicente. Kay Killan naman medyo hindi to yung Killan na ina-expect ko. Hindi nagiging epektibo yung kung paano siya mangengkoy sa battle, hindi nagiging epektibo sa na to, sa mga panahon na to. So yun, 20 points for Vicente. Kay Killan may 7 tsaka 8, 15, 20 to 15 first 2 rounds kay Vicente na yon. Round 3, Lunod ko sa lalim! Galingan mo pa! Nilulunod daw sa lalim. Tangina neto, aning yon. Alam mo, ganun nilunod sa lalim. Dapat si Blas ang panalo nung gabing yun. Meron ka namang point. So, nakaka-disappoint. Nagbebenta sa marijuana. Hindi? Gusto mo sumbong kita? Maraming testigo. Marijuana, may nagpupulis dito. Tsaka okay naman yan eh. Basta wag ka dito sa Pinas, grabe naman. Tsaka wag mo nayayain sila eh, kitig mo mukha ng mga yan. Laban namin ni Calix, yung judge si Archer. Tangina, grabing palo. Binentahan niya ba naman na marijuana ng puro buto? May kasamang paso. Nakakatakot ng kasama. Yung tao napapasama imbis maging mabuti. Tangina mo, mag-rugby ka na lang, wala pang huli. Diba? Wala naman talaga huli sa rugby ah. Grabe yun ako. Bukod doon, may mga powers pa kayo. Sabi niya kay Dave Denver, ako si Muay Thai fighter. Tangina ko pala yun. Muay Thai? Baka Muay Thai fighter. Ito naman. Tsaka martial arts yun. Walang taong may pangalang Muay Thai fighter. Sarap neto yung chokeslam. Pwede mo naman sana ihalin tulad na ikaw si Buakaw. O kaya ikaw si Rodtang. O diba? Ipipilit mo pa rin? Tangina na neto, bonding. O sige, ikaw na si Muay Thai, ako si boxing, Ganyan lang sumilip ng angle, hoy bobong tamad. Saka bigyan ng kotong tong lokong tong konyo, yung common na kotong kopong lahat. Paboritong forma ni Mokong ay polong may logong buratas yung tokong angat. Kaya kung pataliman ang usapan, kaya kung pataliman ang usapan, kasi, kadating ko lang kasi, madaya to eh. Yo. Kaya kung matalo mo na ako, sige. X, yun ang magdadahilan. Para di mo ang kawawa. Congrats sa semis. Ikaw bahala. Ay! Binigay na. Hindi na nahugot ni Killan yung yung mga sulat niya doon. Sayang. Ang ganda sana nung
Wala tayong magagawa doon. Dahil sige, magcho-choke na lang din ako para ano tayo. Dahil joke lang. Panginang to, ini-snitch na nagbebenta ako ng marijuana, madaya. Wala raw huli sa rugby, kaya ka pala malaya. Teka lang, iniisip ko yung intro ko eh. Hindi, joke lang. Siya si Kilan. Madali lang panggigilan mga men. Kanyang linyang, karaniwan, magsisilian ka na rin. Sa tindi sasamain, akin ding sasagarin. Sa tagiliran, babawian, saksakin ng patalim. Woo! Basic. Pero usapan walang damayan ng partners, di ba? Sorry ka. Ayaw madamay sa battle nung kasama mong Inday? Bote ha? Pero sige, susunod ako sa usapan. Nga pala, ba't wala pa kayong anak? Ano to, te? 7 years na kayong live-in tapos to natutulog sa lapag? What the fuck? Yan si Kilan. What the fuck? Yan si Kilan. Pag nakamulti yung line, malaluni yung vibe. Marunong ka mag-multi kaso di ka makakabuo ng multiple child. Baog ka at palpaksa na iyo yung tanggap. Ironic na di makabuo ng offspring itong nagpapabounce ng crowd sa club. Ganyan mag-construct, hindi basta generic, hindi basta phonetics, tsaka hindi ko dinamay si Janet, tinalakay ko lang yung inyong genetics, mga baog! Mga baog, kaya hanggang dyan ka na muna. Alam nyo naman kukulangin to. Huwag ka na mag-alala sa semi, si misis mo muna unahin mo. Hindi mo makokontrol ngayon yung crowd kasi aking epekto ay mosh pit. Kahit ilang pa yung duplicate ng key, kabisado nitong locksmith, kaya press me. Papaandarang kita ngayon na manahimik ka. Wala nang susi, Kilan, karamihan dito, kilis na. Tapos ikaw yung susi ng tagumpay. Tangina natulugan yun, pero tangina solid na linya yun. Wala nang dito kiles na, and yes, mapasasakyan man, mapamotor man, 'di ba? Karamihan or kadalasan kiles na, 'di ba? So, di ko alam ba't natulugan yun, pero solid na linya yun para sa akin. Press me! Papaandarang kita ngayon na manahimik ka. Control ngayon yung crowd kasi aking epekto ay mosh pit. Kahit ilang pa yung duplicate ng key, kabisado nitong locksmith, kaya press me! Papaandarang kita ngayon na manahimik ka. Wala nang susi, Kilan, karamihan dito, kilis na. Tapos ikaw yung susi ng tagumpay, basta ko yung tutol G. Crowd, hindi na to makakapasok next round kasi you already lost your key. Nade-depress na tong feeling blessed. Halata dyan sa mukha mo. At kung nag-predict ka na naman ng mga i-angle ko sa'yo, it means hindi mo ako kaya sa mano-mano kasi siya'y may bay, si criming, tsaka lay, si writing. Tapos itatapat mo sa Vicente, alam mong bis sa live scene. Tapos siya rin yung kay sa baraha. Tingin na mo, nice din. Pero sana inyo na visualize rin. Patuloy lang ang pagpedal ko sa pedestal, kaya nga Viking. O baka Viking, kasi buffet ka lang na meal. Nagala Viking ako, oo, cause I'm going for a kill. Dadanasin mo sa akin matinding pagpapagal, hindi to sa akin tatagal. Kasi kung gusto nyong masindak ako ng K, apelido mo Lamar, Kablaw. Madali lang para sa akin panggigilan tong barel. Basta kung laking nasakilan siya'y makikita nyo na kill. Sige, ikaw na yung magaling at komedyanteng last man standing. Basta yung punches, pangalan ko, pangat parang logo ng uprising. Time. Wala na, hindi ko na i-judge yun per round. Grabe. Overall performance, sobrang layo ng agwat, tol. Na hindi ko na isa-isahin yung mga linya ni Vicente. Para sa akin, ang ganda talaga nung pagkakahanda niya dito, pagkaka-construct niya sa lahat ng mga verses niya para kay Kilan. Ang ganda ng construction sobrang ganda ng construction, sobrang pulido, tapos kung paano niya ini-execute, kung paano niya dinideliver, grabe. Tingnan niyo, diba, pinanood ko na lang talaga si Vicente, parang ayoko na mag-judge, gusto ko na lang panoorin siya, tapos mag-react na lang sa mga linya na maririnig ko, diba? Pero overall, grabe yung Vicente, tol. Real talk yun, sobrang bigat ng mga linya niya, tsaka yung mga punto niya, plus yung ganong performance, superb, tol, superb talaga. Vicente yon, all 3 rounds 30. Tapos si Kilan, bigyan natin ng hindi ko alam kung isi 6 ko ba or 7, pero kulang yung round 3 ni Kilan pero ayan, bigyan natin ng 7 pa rin si Kilan doon. So
7-8, 7-8-7, 14-22. So 30-22 all 3 rounds. Vicente yun, malinaw. Wala na akong masyadong explanation dun sa rounds 1, 2, 3 ni Vicente, or sabihin natin yung round 3 kasi pinakinggan ko na lang talaga si Vicente sa round 3 eh. So ang galing talaga tol. Real talk. Kakaibang Vicente na yung yung napapanood natin dito sa pedestal. Simula nung bumalik talaga siya sa rap battle. 3 tournament quarter So yun. Let's go. finals. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. Siyempre gusto kong pasalamatan Sir Cabar Makati sa pagpapahiram ng venue. Palagi kung kailangan nyo ng mga venues para sa parties, gatherings, reunion, or company events nyo, message nyo lang yung page nila. Dali lang sila kausap dito. Siyempre gusto kong pasalamatan lahat ng mga tropa, mga kasama sumuporta dito. Pero ang boto ng Urado, mag-a-advance sa semifinals, 5-0, mag-ingay para kay Vicente. So yan, 5-0, malinaw talaga yun, Vicente yun. Salamat kay Vicente, na mind games tayo. Joke lang. Shoutout Tabinlawa, Lakeside, Calle 13. Congrats kay Vicente, maraming salamat. Yo Vicente, shoutout ko na si Joan Cadillo, Tina Kaaway, Henley, Notorious, Kasukat, Sunday's Room, Safe Clothing, Padres Clothing, Mick and Chill, Chilo na rin ni Kairam, Mad Shots, Maddie and Owen, kay Judge Gina, Sir Cabar, Therapy. May shoutout tayo doon. So, thank you, Bis, thank you. Siyempre buong Motos Battle League, M-Site, Tracy, Shaboy, Slakwan, salamat Makoy, Jabo, ingat sa Canada, Prince, kay Dongski, Coach Minuro, Mario Maglasang, DLMT, kay Hagda, Atoms, kay Dorenes, sa mga tropa. Sinarot ko kasi kala ko laglag na talaga ako, kaya sinatot ko lahat. Binoto ko si Vicente kasi mas consistent siya all 3 rounds, tsaka yung rounds ni Kilad kasi yung una na-expect ko parang sasabay siya, pero nung nag-start na ng round si Vicente, grabe talaga, nilamon niya na yung round 1 doon pa lang sa aggression niya, sa stage presence, sa delivery, sa laro ng mga salita. Tapos yung round 2 medyo na bumaba na yung parang confidence ni Kilan. Tapos round 3 yun na hindi ganun ka yung round 3 ni Vicente dun sa kumpara sa first at second round niya, pero kasi yung parang parang nag-surrender na si Kilan siya round 3. So yun, boto ko si Vicente. Bitrum, Uy, Bitrum! Subscribe kayo Raplines Battle League. Ayan, syempre. Ayun, binoto ko so ngayon si Bitrum. Solid pala yung Sayang di talaga nakapunta nito. Si Vicente, maganda yung ginawa ni Kilan. Kumbaga sa naunang dalawang round, nakakasabay yung estilo niya sa komedya. May kakaibang may kakaibang lupit din yung ginagawa niya. At the same time, kumbaga sa usaping flow, nakakasabay si Kilan sa naman. Kumbaga na-appreciate ko din yung ginagawa niya sa dalawang round na yun. Pero obvious parang preference. Vicente talaga, kumbaga yung mga bilang ng mga suntok, tsaka yung maganda yung aggression, tsaka yung bali ng mga letra. Yes. Parang kakaibang pakinggan nila, lalo yung round 3. Kumbaga kahit di ko na-factory yung angulo na ginamit nila, kumbaga kahit style nila, kahit estilo nila pagbanggain ko, maganda yun Kahit doon yung puntosan, maganda siyang maging pasihan sa laban. So, tama. Ayun, kumbaga sobrang classic naman na laban. Sayang lang medyo dumapa si Kilan sa dulo. Pero ayun, sobrang solid lang. Quarters ng ng Motus. Yo. Uy! Binoto ko si Vicente. Michael Joe. Yung round 1, talagang na-out-trap talaga, na-outsmart. Grabe yung gigil ni Vicente Rhyme scheme, aggressiveness, punchline. Vicente, round 2, tangina yung round 2 ni Kilan, sobrang shit. Lap trip, rhyme scheme, kahit yung sobrang kalmado na delivery, pero nakakatawa talaga. Sobrang entertaining ni Kilan. Pero yun nga, sa round 3, medyo dumagpak na si Kilan So yun, ganun pa rin si Vicente, dire-diretso pa rin, sobrang galing pa rin. Vicente. May sayad din na pumunta nung shit.
Panood ko, sinigurado ni Vicente na siya yung mananalo kahit anong gawin ng kalaban niya. At pakiramdam ko nag-warm up pa lang siya. Kaya good luck sa mga susunod na harap sa kanya. Kilan, solid din. Hinog yung techniques, solid yung techniques. Mali lang siguro yung matchup, so yung pagkakataon. Pero solid. Effective yung comedy ni Kilan. Pero kung pag-uusapan natin lahat, Vicente talaga yun. Siyempre, doon na yung hard punches. May comedy rin siya na, na effective din. Tsaka nadaan din niya sa presence, pati sa flow, at sa rhyming. Si Kilan, tas siyempre, nakadagdag pa yung stumble si Kilan. So yun, siguro para all 3 rounds Vicente. Congrats. So, ayun. All 3 rounds. Well, actually, unanimous naman talaga. Compare round, no? Gustuhan ko yung comment ni Vitrum na sabi niya, kahit na yung style na lang yung pagbanggain, diba? Kahit yung style na lang daw yung pagbanggain sa pagiging agresibo. Sabi rin ni Michael Joe na tuloy-tuloy, agresibo, diba? So, kung ano man yung sinabi ko dito, yun din yung nasabi rin ng mga judges natin. So, yan, props sa atin doon. Galing. Pero tangina, grabe yung Vicente. Kakaiba yung Vicente dito, men. Lakas ng lakas. So, congrats Beast. Bawi sa mga susunod na battle, Kilan. Nakuha mo yung attention ni Sayad, no, na hinog yung estilo mo. So, congrats. So, ayun. After nito, Mirage versus Blazer naman. So, yun, magandang laban yun. So, let's see, no. Pahinga lang ako dito, upload ko lang to, tapos magme-Mirage vs Blazer tayo. Okay? Kita-kits tayo sa Mirage vs Blazer, mga kumag. Peace out.